Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po. Allow me to go straight to the preaching of God's Word. At ang aking pong bibigyan ng lundo at diin, ilang lessons from Bible characters. At ang aking serye ay pinamagatang kong Known People Who Failed to Finish Well. Pakisabi po sa katabi, finish well. Kung may isang pangarap po si Pastor Joey, almost 30 years na po akong pastor. Ang pangarap ko po, nagsimula po akong tama na pastor. Gusto ko po at the end of the day, kung mag-rapture o kuhanin ako ng Panginoon, datnan niya ako na natapos ko yung assignment ko ng maayos. Madali pong magsimula, ang mahirap po ay magtapos. So, allow me to share with you this morning ang aking short series thesis. We will analyze and discuss the life of known people in the Bible. We will try to identify most of the common failures committed by these people, and at the same time, baka maiwasan po natin. So yun po ang aking series thesis. So, allow me to go straight to my first message para sa unang linggo. Pinamagatan ko po ang King Saul, a leader who failed under pressure. Ang aking pong key verse ay makikita sa 1 Samuel. I will mention at least 3 crucial verses. Una po, 1 Samuel 15 verse 11. Dahil pag pinag-aralan niyo po ang buhay ni Saul, magsisimula kayo sa chapter 8 hanggang sa chapter 17, 18, 19, 20, mahaba po. Pero ito po ay mga salita ng Panginoon. Sabi niya, I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried out to the Lord all night. Another verse na gusto ko pong mabigyan ng diin sa chapter na yan, verse 26. Sa verse 26, ganito po ang inyong mababasa. But Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord. Pakisabi po, you have rejected. Pakilakasan po, you have rejected the word of the Lord. At dahil doon, ang sabi naman ng propeta, the Lord has rejected you from being king over Israel. One more verse, 1 Chronicles chapter 10 verse 13. Ito po ang malungkot na patotoo ng huling bahagi ng buhay ni Saul. And Saul died for his, pakilakasan po, and Saul died for his, which he had committed against the Lord. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at banal na salita. Ano po ang aking sermon thesis? Finishing well is not automatic. Pakisabi po sa katabi mo, finishing well is not automatic. Sino po dito ang nagdadrive ng sasakyan? Yung sasakyan niyo automatic. Pakitaas po ang kamay. Ayun, yung ilan. Ayan. Sino po ang gustong magkaroon ng sasakyan? Siyempre, lahat tataas kamay. O dumami na, nagtaas ng kamay. Kidding aside, pagka ang sasakyan niyo automatic, ibig sabihin, pag inilagay sa D, ibig sabihin, drive, puro drive. Pag nilagay sa R, atras. So, ganun po yung automatic. Hindi kagaya ng manual, lalagay mo sa primera, segunda, tercera, kwarta, reverse. Parang ganun lang yun. So, sa buhay spiritual, hindi po automatic. Hindi nangangahulugan na maalab ka ngayon sa Diyos habang panahon maalab ka na. Are you listening? Hindi nangangahulugan na tapat ka ngayon sa Diyos, walang assurance na tapat ka forever. Wala pong ganun. Because ang Christian life, a leader or a pastor, hindi automatic na mahal mo ang Diyos ngayon, mahal mo na nga siya forever. So yun po yung thesis ko. And finishing well doesn't happen by accident. Pwede ba tayong tumingin? Hindi po aksidente. Kapag nakakita po kayo, please, maiksi lang po ito. Pag nakakita kayo ng isang Kristiyano, nakakita mo 30 years, 40 years ng Kristiyano at maalab pa sa Diyos, dapat itanong mo, bakit naging maalab siya? Kasi yung ibang Kristiyano, 3 years, 4 years, 5 years, 7 years, nag-backslide na. Malayo na sa Diyos. Why? Dapat maitanong mo, bakit itong taong ito
He still keeps on running. Tumatakbo pa rin. Anong sekreto niya? Gustong-gusto ko po si Pablo nung sinabi niya na, I have fought the good fight, I have finished the race. So, importante po yun. So, allow me to give at least 3 initial thoughts on the subject. 1, una po, there are so much to learn from the lives of great men. Naniniwala po ako, we are not here to judge these men of God. We are here to learn from their lives. Ulitin ko po, hindi po ang layunin ni Pastor Joey kaya pag-aaralan ito para husgahan sila. Hindi po ganun. Ang layunin ko po ay matuto tayo sa kanila. Because I believe some are remembered for their greatness and others for tragedy. In the Bible, marami pong tao maaalala mo sa mga magagandang ginawa. Yung iba naman maaalala mo sa pangit na ginawa. Pag binanggit ko po yung pangalang Judas, maganda po ang ginawa. You see, pag binanggit nyo agad yung mga pangalan ng tao, meron na agad sa kaisipan mo. So in the Bible, maaalala yung mga tao, great men, maging sa kasaysayan, sa maganda at pangit na ginawa. Pakitanong mo sa katabi mo, paano mo nais maalala? Depende po kung paano ka mabubuhay. Of course, initial thoughts lang naman po ito. Naniniwala po ako mula sa pangit at maganda, may matututuhan po tayo. Say amen. Say amen. Sa maganda at pangit, you learn. Hindi po lahat ng karanasan natin dito maganda. Hindi din ang karanasan natin mabuti. Pero may natututuhan po tayo sa mga pangit at maganda. Right? Now, ang aking sermon, 3 bahagi lang po ang sermon ko. 3 bahagi. Una, King Saul's good start. King Saul, a leader in trouble. Number 3, King Saul, disaster's end. So doon lang iinog ang ating pag-uusap. Una, tingnan natin yung kanyang magandang simula. Sabi po ng isang author, the importance of a good start, whether it is in sport or in life, cannot be overestimated. Agree po kayo o disagree? Lahat po ng agree, say amen. Mahalaga po ba yung magandang simula? I used to play basketball. Andiyan si Jan, kasama ko yan sa ANU Bulldogs. Nung panahon namin, mga 1982-83. So mayroon pong design ng coach. Dapat dito mo tatapikin, doon babagsak, doon pupunta. Kasi ang purpose ng coach, gusto niya yung pagtapik ng bola at unang shot, advantage yun eh. Mahirap po na nakashoot na yung kalaban mo ng 10, hindi ka pa nakaka-score. Are you with me? Kahit basketball yan, volleyball yan, any sports. Ang thinking mo, gusto mo mauna. Kahit marathon yan, kahit swimming yan, mahalaga yung may gandang start eh. Maganda po eh. Si Saul po ang ganda ng kanyang simula. 4 na bagay na masasabi ko a good start. 1, King Saul had the honor of being Israel's first king. Si Haring Saul po ay pakisabi sa katabi yung first choice. Di po ba masarap yung sasabihin mong ikaw yung una, first choice. Hindi ka pangalawa, hindi ka pangatlo, hindi ka pang-4. Bagamat hindi naman masama yun sa pagiging hari. But the point is, nang magdesisyon na maglagay ng hari sa Israel, at nagdima ng Israel, ang unang napili ay si Haring Saul. At siya po ay inanoint as a king. Gusto ko pong makita natin na siya ang unang choice. 1 Samuel 10:24. Someone said to all the people, do you see the man the Lord has chosen? There is no one like him among all the people. Then the people shouted, long live the king. Pinili po siya. Pastor, anong naging batayan? Pakipakita natin sa ating Bible. 1 Samuel chapter 9. Nakikita niyo po sa verse 1. Una, nanggaling po siya sa isang mabuting pamilya. Well-to family. Medyo may kaya ang pamilya ni Haring Saul. Hindi po lahat sa atin ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Siguro marami sa atin iginapang para makapag-aral. Marami po sa atin hindi galing. Advantage pagka ang mga magulang mo, talagang maganda ang buhay, kaya kang pag-aralin. Marami sa atin dito, kasama po ako. Ako po yung nakapag-aral ng kolehiyo kasi scholar lang ako sa basketball. Ang iba siguro sa inyo, nakapag-aral dahil iginapang. Iba-iba po eh. Si Saul po, kaya advantage na may magandang kinabukasan at buhay. Advantage pa. Makikita nyo ang advantage niya. Next verse, binabanggit, tall, dark, and handsome. Hindi lahat binigyan ng ganito. Please, tingin po kayo kay Pastor. The point is, kung ang pagbabatayan, yung panlabas,
approve, walang problema. Kung ang titingnan na ipanlabas, sasabihin mo, magtatagumpay ito. Sure, sure! Sure, winner. Winner baga sa salita natin. Sa salitang Pilipino, salitang kanto, artistahin to. Parang may bintahe siya. But the truth of the matter is, tumingin po kayo, ang problema, medyo nagka-problema, yung panlabas niya, hindi yun ang totoong refleksyon ng kanyang panloob. May kausap pa po ba ako? Kadalasan, kaya may kasabihan sa Ingles, do not judge the book by its... You see? Nakapanliling lang yung panlabas kung minsan ang ganda-ganda ng bihis. Sorry po sa salita, mandarambong pala. Swindler pala. Nakatasi case pa, hold-upper pala. Di ba? Nakakadaya yung panlabas We cannot deny that. And may advantage po siya. Pangalawang advantage ni Haring Saul. Number 2, anointed to be king over Israel. Pakisabi po, anointed. Anointed pala. Huwag mo sabihin na ganito. May kanya-kanyang interpretasyon. But we cannot deny that he was anointed. Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said, has not the Lord anointed you? Pakisabi po, the Lord anointed you. So si Saul po, inanoint ng Diyos. At iyan po, isang realidad, hindi madidinay na nagbabasa ng Bible po yan. Anointed pala si Saul. Ibig sabihin, in-empower pala siya ng Diyos. May empowerment po siya. Ang malungkot, hindi niya na-treasure yung anointing. Pakisabi sa katabi mo, treasure the anointing. Patunayan natin, 1 Samuel 16, verse 14. At the end of the day, nawala po yung anointing sa kanya. Sa mga kasalanan ginawa niya, nakalagay, but the Spirit of the Lord... Mukhang ala po akong kausap. Pakilakasan po, the Spirit of the Lord. So, tingin po kayo, may panahon ng buhay ni Saul, he was anointed. Pero dumating din yung panahon, the anointing departed, lifted. Kaya si David, nung magkasala siya, yan ang takot niya. Psalms 51, verse 11. Ang sabi niya, cast me out from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from... So iniisip ko po tuloy yung context, nung binabanggit ni David ito, iniisip niya siguro dahil nagkasala siya, baka mangyari sa kanya yung nangyari kay Saul. Na iaalis din ng Diyos yung anointing. Believe me, parang hindi ko po na kayang tumayo ng pulpito at mag-preach sa inyo without the anointing of the Spirit. Only by the grace of God that I can stand and preach. Only by the grace of God. Alam ko po sa sarili ko, hindi ako kasing husay ng maraming pastor. Alam kong maraming nakaupo rito sa inyo, mas magaling po sa akin at mas nag-aral. But the point is, the Lord gave me the mantle to be a pastor of this church. So, doing my work as a pastor, ginagawa ko po ito the best I can. Number 3, bintahe, advantage. Receive counsel from godly men. Tingin po kayo kay Pastor, wala po ako mahabang oras, shortcut ko po yung thoughts na nilalagay ng Holy Spirit sa puso ko. Si Saul ay may isang mahusay na tagapayo, makadiyos. Anong pangalan po niya? Samuel. Si David po, sinong tagapayo niya? Samuel and Nathan. Si Solomon po, sinong tagapayo niya? Wala. Wala pong prophet. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. Mapapansin niyo po, sa panahon ni Saul, may propeta na nagbibigay ng counsel. Sa panahon ni David. Pagdating sa panahon ni Solomon, wala. Kaya po siguro naging worst king. So, you receive godly counsel and we cannot deny the fact na may mga tagapayo. 5 bagay po. Sa pag-aaral, ako po yung nagtuturo ng isang subject sa BESME. Ang title po ng aking course, I used to teach church planting and church growth and church stability. And under the course, may isang course po akong tinuturo, finishing well. At nilagay ko po dyan yung 10 reasons bakit some pastors, leaders, Christians did not finish well. And one of them, pang-5 dahilan, because they are isolated. Pakisabi sa katabi mo, isolated. And unaccountable. Isolated. Kapag ang isang tao po isolated na unaccountable, malaki ang danger po Parang ganito. Sino po ang mga magulang? Pakitaas ang kamay. Pakitaas po ng mataas. Salamat po, baba. Kapag ang anak nyo may nagawang mali, ang unang sasabihin nyo bilang
bilang magulang, sasabihin mo, bakit mo yan? Bakit niyo po tinatanong ang anak niyo, bakit mo yan ginawa? Dahil ang anak niyo ay accountable sa inyo. Anak mo yan eh. Sabi, anak, bakit mo ginawa yan? Sa palagay niyo po, mahalaga na tayo accountable. May mga taong magtatanong sa atin at sasabihin, mali ang ginagawa mo. That is the problem. Marami pong napahamak na leader at member ng church kasi ganito ang katuwiran. Tumingin po kayo. Basta ako, sakop lang ako sa Diyos. Sa Diyos lang ako. Pastor. Wala. Ako sa Diyos ako. Pwede po ba yun? Basta ako sa Diyos ako mananagot sa judgment seat of Christ. But you know, it is very dangerous. It's very dangerous pag ganun po ang inyong thinking. Unaccountable. Nagagalit ka pag kinokorek ka, pag tinatama ka. Pwede po ba yun? Hindi po ba yung mga anak mo kaya may kukorek kasi gusto mong maging tama? You need to be accountable. And sometimes, kailangan natin ng model. Sa pakisabi sa katabi mo, models. Ibig sabihin, mag-i-inspire sa atin. We need people who will inspire us. Ang tawag ko po doon, pakisabi, models. Pakisabi po, mentors. We need mentors who will develop us. May mentor po ako si Brother Eddie. I learned so much from him. He is my mentor. Kung ako'y Pastor Joey na may konting kakayanan ngayon, I learned from him. Marami po akong natutuhan sa prinsipyo niya ng paglilingkod, sa pagmamahal sa Diyos. Hindi ko siguro naabot yung konting kalagayan ko po ngayon kung wala akong mentor. May nagturo sa akin na mahalin ng Diyos, mahalin ng bansa. Of course, si Brother Eddie po yun. Sister Dory, ang unang mentor ko sa preaching. Pag mali ang aking pronunciation, sasabihin niya, mali ang pronunciation mo, mali ang grammar mo. Hindi po sumasama loob ko. Natutuwa ako. Because next time tatayo ako, I'll be a better preacher. We need to allow people to correct us. Or else, one day, mapapahamak tayo. Please, look at me. You know what happened to King Saul? He developed a unusual mentality, and I call this, yung mentalidad niya above the law. Pakisabi po, above the law. Ang feeling niya above the law, siya, hari siya, pwede niyang gawin lahat, hindi siya accountable. And that is the most dangerous thing that you can do wherever you go. Ano pa po ang kailangan natin? Pakisabi sa katabi mo, prayer partners. Di po ba masarap may mga nagpipray sa atin? I'm blessed. Ako po masyado akong pinagpala. May mga intercessor po akong personal. Alam ko nagpipray sila sa akin. Day and night. Night and day. Kung paano nagpipray ako kay Brother Eddie, araw-araw. Leader ko yan eh. I prayed for them. Day and night. For their family. I pray for this ministry. We need prayer partners who will pray for us. We need, pakisabi po, lifelong friends. Sino po yung masasabi niyong kaibigan niyo for many years? Natutuwa po ako, may lifelong friend po ako dito, andyan si Pe sa itaas. College pa lang kami, mga kaibigan ko po yan eh. Lifelong. Ilang years na yon. John is also another friend. Sa ministry, I have so many friends. We need lifelong friends na kasama natin, na mag-i-stick sa atin kahit may bagyo at may problema, nandun sila, right? Right? Masarap po yung ganun eh. We need also, pakisabi po, spiritual leaders. Ang spiritual leader ko si Brother Eddie. May mga spiritual leader ako, Sister Dory. May mga leader po ako. Kahit batang pastor, nakikinig ako si Pastor Bob at mas bata sa akin. Pero pag nagpapayo siya, I listen to him. Pastor Doming, I listen to him. I talk to them. Sino ang mga taong pinapahintulutan yung mag-correct sa inyo? Meron po ba? Pag ang papahintulutan yung mag-correct sa inyo, yung laging tama ang sasabihin, believe me, you are in trouble. Dahil ang sasabihin niya lagi yung mabuti sa'yo. You need people. Straight sa mukha mo, sasabihin mong you are wrong. Please, look at me. Ang pinakakawawang tao, mali na ginagawa mo, walang nagko-correct sa'yo. Nobody corrected you. Wala. Walang nag-correct eh. Kaya ang feeling mo, tama. Walang nagpaalala eh.
Kaya may kasabihan ng Pilipino, ang paalala ay gamot sa taong. Baka po ako makamalimot makahaba ito. Pang-apat na po ako, letter D. Umpisa pa lang At the beginning of his reign, he was very humble man. Naniniwala po ako, yung mga they don't finish well leaders, pastors. Tingin po kayo kay pastor na sa pag-aaral ko po, nakita ko po, the attractiveness of character reigns. Tingin po kayo, anong ibig sabihin? Ulitin ko po. The attractiveness of character reigns. Ibig sabihin, nagsimulang humble. Ito pong si Saul, humble. Mapagpakumbaba. Nung siya po'y tawaging hari, pakita natin, 1 Samuel 10:22. Nagtatago po siya sa ilalim ng mga bagahe. Talagang ganun po siya ka-humble. And they inquired of the Lord, has the man come yet? Here yet, nakalagay, and the Lord answer, there he is, hidden among the equipments. Nung panahon ng tinatawag na Diyos si Saul, napaka-humble, hindi siya makalitaw. Chapter 15, verse 17. And Samuel said, when you were little in your own eyes, nakalagay po, when you were little in your own eyes, sabi niya nung unang liit ng tingin mo sa sarili mo. Tingin po kayo kay pastor ang context, ngayong hari na siya, nagbago po siya. Sa pag-aaral ko po, karamihan, yung ganda ng ugali nila nagbago nung sila na-promote, yumaman, nagkaroon ng success, nagbago ang karakter. They don't finish well because yung ganda, yung bango ng kanilang pag-uugali, yung dating humble, biglang naging hambog. Yung dating teachable, wala nang ginawa kundi mag-correct. Mapamula. Yung dating tahimik, you see, punta po tayo sa ikalawang bahagi. King, a picture of a person. Pakisabi, a picture of a person in trouble. Sabi po ng isang kasabihan sa English, under pressure, a person's real character is revealed. Totoo po? Amen? No amen? Mas nakikilala mo ang isang tao sa panahon na may pressure. Pakisabi po, pressure. Di po ba? Pag may pressure po, doon tayo nakikilala. Pag may problema, pag may pinagdadaanan tayong bagyo, doon natin nakikita tayo, bugnutin, magagalitin, mainisin, mapagsalita ng pangit. Why? Hindi naman yan mararanasan pagpayapa ang buhay Hindi po ba? Are you listening? Kailan mo makikita ang pressure mo? Ang buhay mo, ang karakter mo pag may pressure. Iyan po ang naging problema ni Haring Saul. Marami po siyang circumstances, marami po siyang pinagdadaanan. At sa pagdaan niya po nito, medyo, sabi ko nga po sa title ko, medyo bumigay siya sa pressure. 7 mabibilis na bagay po. Just give me 15 more minutes po. 1, pakisabi po, impulsiveness. Ano pong Tagalog ng impulsiveness? Pabigla, bigla. Magustuhan, yan, ganun po. Si Saul po, ang context, I don't have the luxury of time, the nation of Israel was at war with the Philistines. And hinihintay po nila ang propeta Samuel dahil maghahandog muna bago ang war para i-secure ang blessings, guidance ng Diyos. But along the way, medyo after 7 days, ang feeling ni Saul, hindi dadating yung propeta. Tingin po kayo kay pastor. So napilitan siya ngayon. Napilitan po siyang maghandog. Anong mali doon, pastor? Ang mali po doon, ang anointing niya ay anointing of a king. Inanoint po ba siya bilang priest? Hindi. Prophet? Hindi rin. So sa Bible po, dangerous yun. So yung kanyang yung impulsiveness niya, hindi lang yung pabigla-bigla. He oversteps his bounds or oversteps his bound. Ibig sabihin, yung boundaries, kung saan lang siya dapat, lumampas po siya. May kasabihan po mga Pilipino dyan. Anong kasabihan? Ang lumalakad ng... Di po ba ang maling desisyon natin kasi tayo ay nagmamadali? Yun po yung context. Nagmamadali. Kaya ang lumalakad ng matulin kung matinik, totoo po ba yan? Totoo po yun. Proven yun Mas nagdadahan-dahan ka at nag-iisip, baka hindi ka magkamali. Lahat naman po tayo, minsan, pabigla-bigla. Sino po rito minsan sa pagkabigla nyo, may nasabing mali, magsabi ng amen. Sino rito, dahil pabigla-bigla, may maling desisyon, magsabi ng amen. Lahat tayo So yung po palang impulsiveness, dangerous. So, pag-isipan,
Magtanong. Number 2, pakisabi po, impatience. Ayan. Hindi po outpatience, impatience. Yun din po, sa context na yun, nainip po eh. Alam niyo po ba ang tawag sa generation na ito? I want it now generation. Pakisabi po, microwave generation. Gusto natin laging mabilis. Eh minsan po, ang Diyos may timing. Ang Diyos po, minsan tuturuan ka maghintay. Pero sasabihin mo, gusto ko ngayon na. May kasabihan po tayo dyan. Anong kasabihan ng Pilipino? Ang bunga hindi masarap pag hilog sa... Ang kagaling talaga mga Pilipino kayo. Pag pinilit mo, hindi masarap. Eh, kalburuhin natin, pastor. That is the problem, shortcut. Kasi may proseso. Ano bang tinuturo ko? Lahat po tayo, may mga panahon nagmamadali eh. At pag nagmamadali, yun. Ganun po si Saul. He's an impatient man. Lagi siya, gusto niya mabilis. And yun po ang nagdala ng problema sa kanya. So I believe, virtue po yung, kaya po doon sa Galatians 5:22, fruit of the Holy Spirit, patience eh. Saan po tayo nagkukulang ng pasensya? Hulaan ko. Number 1, nagkukulang tayo ng pasensya sa kahinaan ng iba. Tama po ba? Sabi, kailan kaya naman nababago to habang panahon na to? May ganun po ba kayong panahon? Hulaan ko po, pangalawa. Nagkukulang tayo ng pasensya pagka sunod-sunod yung problema ang dinadaanan natin. Kailan po mas mainit ang ulo nyo? Pag may problema. Pag may pressure. Di po ba? Pagka dumadaan ka ng problema, kung ano-ano sinasabi mo. Kailan po kayo madaling magalit? Pag kayo gutom. Pag kayo puyat. Number 3, overly influence. Overly influence. Hindi naman masamang makinig sa opinion ng iba eh. Ang masama lang, puro yung opinion ng iba, dapat lahat. That is the problem. Tingnan niyo po, 1 Samuel 15 verse 24. Bakit sumuway si Saul sa Diyos? Ito ang sabi niya, I have sinned, pero may kadugtong. For I have transgressed the commandments of the Lord your God. Ano po? Because, pakilakasan po, because I fear the, pangalawa, ganun po ang problema. Pag tayo po laging takot sa sasabihin ng iba, baka hindi mo na magawa yung pinagagawa ng Diyos. Na alam mong tama. Yung opinion ng tao. Yun po ang kahinaan ni Saul, verse 30. Tingnan niyo pa po, verse 30. Para lang mabigyan ko ng diin yung aking tinuturo. Again, sabi niya, I have sinned. Inulit na naman niya. I have sinned. Pero may kadugtong. Yet, pakilakasan po, yet, please before the elders of my and before. Ano pa po ang concern niya? Yes, nagkasala ako, pero wag mo naman ako ipahiya. Tumingin po kayo. Hindi po ba yung mapahiya ka sa ginawa mong kasalanan, bahagi po yan ng consequences, right? Hindi po ba? Yun ang pinakamahirap sa lahat, yung pag-usapan ka ng tao, yung ginawa mong kasalanan. Sino rito gusto niyong pag-usapan yung baho ng pamilya niyo? Wala. Number 4. Pull up. Yan. Kapag lagi ka na lang may dahilan sa lahat ng ginagawa mo, bakit ka sumuway, bakit mo ito ginawa, lagi po siyang may dahilan. Sinasabi niya, I have sinned, pero may dahilan. And you know, a life full of excuses, nawawalan po ng integridad. Bakit po? Kasi lagi kang may dahilan eh. Okay lang naman na nagkamali ka, basta aminin mo. Are you with me? Bakit ka late? Traffic eh, lagi naman talagang traffic. Kaya pag may meeting po ako dito sa Manila ng alas 10, alis po ako ng alas 6 sa amin sa Hagunoy. Just to be on time. But because I know it is traffic. Because hindi ko pwedeng sabihin sa meeting ko na traffic ako eh. Sabi ng kami, alam mo naman traffic eh. Ba't ikaw umalis ng maaga? Number 5. Insecurity and... Yes, yan po ang problema ni Saul along the way. Masyado siyang naging insecure. Ang context, tingnan po natin, chapter 18, verse 7 and 8. Si David po kasi, siyempre, inanoint na ng Diyos si David eh. So lahat ng gawin ni David, binibless ng Diyos. So yung mga tao, nakita yung pagkakaiba. So mga tao,
kumakanta. So the woman sang and they danced and said, pakibasa po, Saul has thousands. And David has, thousands saka 10,000. Eh narinig ni Saul. At sabi po, then was very angry and displeased. So, buhat po nun, hindi na po naging masaya si David, si Saul kay David. Insecure po siya. Anong palatandaan na tayo insecure? At saka po tayo may jealous spirit. Basahin natin. They cannot anyone else getting. Number 2, envious of others or believes that others are envious of them. Can share in the people's admiration. I hope that we are learning. Before we move on to the application, let me move to number 6. Emotional extreme. Say extremes. Saul was a person of emotional extreme. Minsan ang bait-bait ni Saul. Minsan naman bigla na lang sisipatin si David, si Jonathan, magpapapatay. You know, isa po sa pinakapangit na ugali siguro natin yung maging moody tayo. May panahon lahat iningitian, no? Pero may panahon naman, naku po, wala kang gustong batiin. Why? Because medyo delikado yung ganung mga attitude natin as a person eh. Practice po tayo, ngitiin natin ang katabi. At para gumanda ang ngiti nyo, practice po kayo lagi. Huwag lang yung walang kausap. Punta po tayo sa number 7. Gising pa ho? Saul treated sin very lightly. Pakisabi po, very lightly. I have seen this again and again. Saul sinned before the Lord. Twice. He violated God's word. At hindi po siya nagpakita ng kalungkutan. Hindi man lang niya, yes, sinasabi niya, I have sinned, pero hindi mo makita na siya totoong nagsisisi. We are today, please look at me, 5 more minutes, we are a person in trouble this morning. Kung tayo po, if we are having a hard time na aminin na tayo nagkakamali, ano pong nangyari kay Saul? Pangatlong puntos, 5 more minutes. King Saul's disastrous end. 1, he lost his crown. Yung pagiging hari, inalis sa kanya, binigay kay David. Masakit po yun. Number 2, he lost his character. Kapag tayo po'y paulit-ulit na nagsisinungaling, tumingin po kayo, darating ang isang araw, wala nang makikinig at maniniwala sa atin. Are you with me? Are you with me? Number 3, he lost his friend. Yung mga kaibigan niyo po na alam niyong napakatapat at mahal na mahal kayo, mahalin niyo po. Ang gusto pa. Who prayed for him, who taught him, who interceded for him. Mula nun, sabi niya, hanggang sa mamatay na po si Saul. Si Samuel, hindi na po sila nagharap ni Propeta Samuel. Number 4, he forfeits God's favor and anointing. The worst that we can experience pag nireject ka ng Diyos at alis ng Diyos yung anointing. Nakakatakot po. Last but not the least, and I close and I will move on to the application. He forfeits God's promised blessings. Tingin po kayo kay Pastor. Ang pangako ng Diyos, ang ibibless ay mga anak din niya. Susunod na hari, mga anak niya. Because of what he did, yung oportunidad ng mga anak niya ay maging hari, tumigil na po. Hindi na natuloy. Why? Hindi na mabibless ang mga anak niya ng oportunidad na maging hari dahil sa kanyang pagsuway. Mga magulang na kagaya ko, ang ating pagsunod sa Diyos ay magdadala ng blessing sa ating mga anak. Say amen. Ang ating mga pagsuway, baka mag-forfeits ng kanilang blessing someday. Ano ang lessons that we can learn from the message? 1, pakibasa po. 1, 2, 3. Basic po yan. Yan ang story ni Saul. 1 Samuel 22. Ang nakalagay po doon, ang principle na dapat nating matutuhan, tinuturo ni Brother Eddie sa atin, pinakasimple. Obedience is better than sacrifice. Mabuhay tayo sa pagsunod. Number 2, jealousy. Pakibasa po, 1, 2, 3. Jealousy, envy, and hatred destroys one's life and soul. May choice po tayo. Sa mga taong nakasakit sa akin, sa mga taong nagsalita at nag-akusa sa akin, may choice po ako eh. Gumante. Pwede. May choice po ako. Magsalita nang hindi rin maganda. Pero, mas maganda po yung magpatawad, right? Yes. You grow more. Tumingin po kayo kay Pastor.
Ang isang pinakamaganda po nating sabihin sa Panginoon, lately po, marami po akong karanasan, hindi magaganda ang sinasabi sa akin. But thankful ako sa Holy Spirit na kinocomfort niya ako. At sinasabi ko, Lord, help me to grow. Help me a better person. Gusto kong mag-response ng tama. Gusto kong tama ang masasabi ko. Response po yan. At the end of the day, hindi po niya mapipili ang sasabihin ng sino man sa'yo. Pero ang response mo, kaya mong kontrolin. Number 3, know what is given you and learn to walk in your own anointing. Say it, anointing. Alamin mo kung ano yung pagkatawag ng Diyos and then you stay there. You are most anointed when you are walking in your own anointing and calling, when you are natural. You are most anointed when you are in the place of your assignment. I keep on saying that. Mas anointed ka kapag ginagawa mo yung pinagagawa ng Diyos para sa iyo and you are the person. Believe me, please look at me. I believe. Hindi naman ako siguro susukatin ng Diyos sa sukatan ni Billy Graham. Iba ang calling ni Billy Graham. Right? Right? Are you with me? I believe. Susukatin ako ng Diyos kung ano ako. Tinawag niya ako as Pastor Joey, the best I can. The best I knew. I would like to live a life that is pleasing to Him. But of course, hindi ako perfecto. Hindi ako perfectong ama. But I'm trying to be a good father. I'm not a perfect pastor, but I'm trying to be a good pastor as much as possible. I'm not a perfect brother, but I'm trying to be a good brother to my brothers. But I'm not. Be as you are. And please God. Number 4. Faithful continuance is essential to please God. Mahalaga po na yung sinimula nating maganda ay tapusin natin. Pakisabi sa katabi mo, magkita tayo sa finish line. See you there at the finish line. Church, God has called us. Let us finish well. We run the race. Last, and I close. Be humble to own and admit personal mistakes and seek to make it right. Before I end and I close, tumingin po kayo. Minsan iniisip natin, basta sa Diyos okay na tayo sa lahat. Tama po ba yun? And the answer is wrong. Dapat po, tama ka sa harap ng Diyos. Tama ka rin sa harap ng kapwa mo. Tumingin po kayo kay Pastor Joey. To have a clean conscience and a clean heart, it is not enough that you are right with God. Dapat you are right also with people. Dapat, kumusta po ang relasyon mo sa asawa mo? Kumusta po ang relasyon mo sa mga anak mo? Doon ka lang basic eh. Huwag mo munang dalhin sa labas. Kumusta yung relasyon ko sa asawa ko, mga anak ko? And then, I go to the church. Kumusta yung relasyon ko sa mga pastor, sa mga kasama ko? Kumusta sila? And then to the congregation. Nagsisimula ako doon sa pinaka-most basic things. Because at the end of the day, there is, pakisabi po, vertical relationship, horizontal relationship. I pray today the best I can, may naitagdag po akong konti sa inyo. That is my prayer. Ang panalangin ko po sa buong linggo, sa bawat umaga na lumuluhod ako sa aking prayer closet, na ang mensaheng ito nawa ay maging pagpapala sa inyo, kahit sa maliit na kaparaan. Tumayo po tayong lahat. Bago po tayo dumako sa Holy Communion, magkaroon muna tayo ng pag-aayos ng ating relasyon. Una po ay sa Diyos, then sa pamilya natin, baka may mga bagay na hadlang ngayong umaga. Para maging meaningful po yung ating Holy Communion. Pwede po ba tayong yumuko saglit? Maglaan tayo ng ilang saglit lang po. Mag-confess tayo ng anumang sin na marahil na nagawa natin along the way, sadya at hindi man sadya, nasabi natin. Forgive us, Lord. Saliksikin mo ng aming puso. Baka may mga bagay kaming ginawa, sadya at hindi, na nakasakit sa inyo. Mga sinabi namin sa ibang tao, pamilya namin na nakasakit sa kanila. Forgive us, Lord.
Cleanse us by the blood of the cross. Thank you, Lord. Gusto ko po na kung katabi niyo yung asawa niyo, hawakan niyo po yung kamay. Kung katabi niyo yung anak niyo, hawakan niyo rin yung kamay. Lalo na po yung mga parents, tumingin po kayo. Minsan, may mga nasasabi tayo sa mga anak natin na nasasaktan sila, hindi nila alam. We just, masarap po sa pamilya yung ganyan eh. Masarap po sa pamilya. Ang pamilya ko po ay, may pamilya po ako, may mga kapatid ako. May mga anak po ako. And my family is Jael. Masarap po sa pamilya that we love each other, right? May pagpapatawad. Hindi po tayo perfecto eh. We don't expect a perfect church because we are not perfect people. We are redeemed by the blood. Kaya po napakahalaga nung may forgiveness tayo lagi. Bago tayo dumako sa communion, taas po natin ang ating kamay. Sabihin lang natin, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa sa isip, salita, sadya at hindi man. Patawad po. Linisin niyo po ako. Ang aking isip, ang aking puso, ang aking buong pagkatao. Tulungan mo po akong mabuhay ng tama na kalulugod sa inyong harapan. Panatilihin pong nakataas ang kamay. Yung mga nakasakit sa inyo, patawarin din po natin kasi pupunta tayo sa Holy Communion eh. Paano tayo i-bless ng Diyos? The people who offended us, maybe in the family, sa opisina, sa paligid, marahil kapitbahay mo yan, marahil mga kasama mo yan sa church, I don't know. But we just forgive them. Today, Lord, we forgive all the people who maligned us, who speak against us. We just forgive them, Lord. Sadya at hindi man sadya, pinatatawad namin sila. Because this is the only way, Lord, for us to grow. We just sing this song, Power of Love. Lord, I come to you. Distribute po natin yung tinapay at Diyos, wag munang kanin. Come to you. Let my heart be changed. Renewed. Thank you. Flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know. Lord, I come to know. Napakaganda po. Will be stripped away. Will be stripped away. By the power of your love. One more time. I want to hear the congregation sing. Hawakan po niyo ang tinapay at juice. Lord, I come to you. I want to hear you sing. Lord. Keep playing. Let my heart. Di po ba ang ganda? Napakaganda eh. Flowing from the grace that I found. Wow. I believe as we listen to the Word of God, may mga weaknesses and sins na na-reveal ang Diyos. Sabihin po natin ngayon. And Lord, I come the weaknesses in me will be stripped away. Wow. Sabay-sabay po, pwede po ba? Everywhere, we sing and bless the Lord and hold me close. Let your love surround me. Bring me near, Bring me near. draw me to your side. Draw me to your side. Sa mas malakas mong tinig, everyone.
name. Louder. Louder, more. The instrument, please. Lord, we come before you. Lord, renew. Oh, this is powerful. I love this. Let this anointing touch you everywhere. Come on. Sabay-sabay po sa mas malakas, mas maalam. Hold me close. Let your love surround me. Throw me to your side. Hallelujah! And I'll show you your spirit leads me on. Father God, i-bless mo po ang tinapay na ito, dalan mo ng kagalingan ng bawat may sakit. Wala na pong pinakamataas na ekspresyon ng pagmamahal, higit nang ibigay mo sa amin ang inyong anak at namatay sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap po namin ang inyong pag-ibig, ang inyong pagliligtas, ang inyong pagkapatawad. Kanin po natin ang tinapay. Wala na pong higit ng dakila ang inialay niyo ang iyong buhay. Tinigis ang iyong dugo upang matubos ang makasalanan na kagaya namin. Today we celebrate, Lord, the reality that we are loved and we are forgiven and accepted in the Beloved. Inumin po natin. Bago po tayo magtapos, the Spirit of God is leading me this time. Baba po niyo yung mga cups niyo. Please, tumingin po kayo. Walang pinakamasarap na pakiramdam. Kundi yung pakiramdam that you're loved. Kung katabi niyo po yung asawa niyo, bigyan niyo po ng hug yung asawa niyo kung katabi mo. Sige po. Kung katabi niyo po yung anak niyo, sige po, just give them hug today. Come on, do it. Just do it. Believe me. Wala pong pinakamasarap na pakiramdam kundi being loved. Love. Love. Right? And that is the foundation of the cross. Love. Tingin po kayo, ayoko pong bumaba ng pulpito na tinatanong ako, bakit mahalaga sa Diyos ang relasyon? Because God is love. Importante po sa Diyos. Tumingin po kayo, magiging ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang anak, hindi lang para tayo i-save, kundi para ma-restore po ang ating relasyon sa Kanya. More than that. Sige po, kamayan niyo yung mga katabi niyo sa gilid, sa likod, bigyan niyo lang ng pinakamagandang ngiti. Masarap po na feel loved and accepted by people, right? Di po ba masarap po yan eh? We are loved. Love. Ano pang pakiramdam? Di ba? Yung nasa tabi mo na, hindi mo kakalala, kinamayan ka, ginitiyan ka. Masarap po yung feeling na ganun eh. Pakitaas mo ang kamay, allow me to bless this congregation today with simple prayer. Father, I thank you so much for this message. I thank you for the privilege that I can stand in this pulpit na pinahiram ni Brother Eddie, where I can preach your message. Allow me to bless this congregation. Mga taong dinadala mo sa bawat bingko sa Music Museum, i-bless mo po sila. Ang kanilang tinapay, ang kanilang tubig, ang kanilang kalusugan, ang kanilang tahanan. Allow them to stay blessed. Allow them to stay anointed. At saan man sila pumaroon, sila'y naway maging pagpapala. I bless them in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and everybody will say and agree, Amen. I love you all.